Yung loan naubos, natayo yung bahay, meron lang pinto, walang mga bintana, open lahat. Nagkaroon kami ng utang. Malas ko sobra. Doon ako umiyak na. Hirap na ako na halos 3 taon ako nag-apply. Walang tumanggap sa akin. Pagka-severe na yung pain ko, hindi ako papasok kasi hindi ako nakatulog. Napuyat ako dahil dun sa kirot. Anuman ang panalangin mo, anuman ang sitwasyon mo, sama-sama nating pag-usapan yan sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Love the Word, live the Word. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Ako ang daan, ang katotohanan at ang Fathers, buhay. do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-isip upang maunawaan. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that testing of your faith produces. Lift your eyes and look to the heavens. Who created all these? He who brings out the starry host one by one and calls them each by name. Are you living in worry or fear? No need for that because the Lord is here. Let's put our trust in God as we Love the Word, live the Word! Nararanasan ng marami nating kababayan kapuspalad ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa inyong pagbibigay, mula kahapon, umabot na sa 584,744 ang iyong donasyon. Our goal is to reach 20 million pesos. Expect a mighty outpouring of blessing from God today. Kaya tutok lamang dito upang malaman ang sikreto tungo sa buhay na payapa, masagana at puno ng pagpapala. Hikayatin na rin ang inyong pamilya, kaibigan at mga kakilala na makibahagi na rin sa gawain ito. Live tayo ngayon sa tulong ng PLDT. Pwede rin manood ng live sa cbnasia.org/specials. Mapapanood din kami sa TBN, GMA Pinoy TV, Channel of Blessings sa Cebu at Philam TV sa California. On your social media accounts, use the hashtag #LoveTheWord, Live the Word. Si Mildred ng Tacloban ay naniniwala ng edukasyon ay mahalaga. Kaya masigasig siya sa pagbebenta ng candy sa eskwelahan. Subalit, di pa rin sapat ang kanyang kita upang matustusan ang pag-aaral. Paano niya maaabot ang pangarap na makapagtapos? Narito ang kanyang kwento. Simula ng mamayapa ang ama ni Mildred, tanging ang kanyang ina ang mag-isang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid sa pamamagitan ng pagtitinda. Subalit, hindi sapat ang kinikita nito para sa kanilang pangangailangan. Mahirap nang makahingi, mahirap na din makapasok kasi nga wala nang pamasahe. Doon na nag-start na kailangan kong tulungan din yung sarili ko. Upang magkaroon ng pantusto sa kanyang pag-aaral, minabuti ni Mildred na magtinda ng candy at yema habang nag-aaral. Ganun pa man, nanatiling kapos ang kanyang kakarampot na kinikita dahil sa paglaki ng mga gastusin sa pag-aaral. Sinabi ko sa sarili ko nga na kailangan kong magtapos. Kasi pag hindi ako nakapagtapos, parang hahayaan ko na lang umiyak ulit yung mama ko dahil sa akin. Kaakibat ang determinasyon at pagsusumikap. Nakatapos si Mildred ng high school. Ngunit ang matumal na kita mula sa pagtitinda ng ina ang sanhi ng pagtigil niya ng pag-aaral sa kolehiyo. Halos panawa ng pag-asa si Mildred at hindi rin niya mapigilan ang madismaya. Parang palamunin na lang ba? Total, parang wala namang kwenta yung buhay ko. Pwede bang kunin mo na lang ako ngayon? Subalit, isang magandang balita ang nakarating kay Mildred sa pamamagitan ng kakilala nilang pastor. Isa siya sa mga pinalad na mapili ng Operation Blessing para sa back-to-school program nito na magtungo ang grupo sa Palanog, Leyte. Grabing pasasalamat na pwede na sanang makapag-hug kung makita mo lang sila. Yung tipong, pwede bang halikan kita dahil pinag-aral mo ko. Siya ngayon ay nag-aaral ng libre sa kolehiyo sa kursong accountancy at nakatanggap pa ng libreng uniforme
school supplies at buwanang allowance. Kasalukuyang nasa 3rd year na si Mildred sa Eastern Visayas State University at inaasahang magtatapos sa susunod na taon. Alam ko na yung importansya nung edukasyon, tsaka alam ko na kung gaano kabuhay yung Panginoon. Kay kunwari yan, Operation Bliss, hindi na makaka-eskwela na. Damot ako pagpapasalamat. Basta salamat nga damo. God bless you, Mildred. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kita mo yan, Peter, no? Talaga, this will serve as an inspiration. Sana sa ating mga kabataan, no? Na pag talagang nagpupursige, yan ang gusto nila, na huwag silang mawawala ng pag-asa because there is a God who sees all things. Di ba? Tama yan, Carla. And you could see the passion na kay Mildred na yung alam niya yung importansya na magkaroon ng edukasyon. Yes. Sometimes poverty really wounds us, Yes. and you go through that hardship. But then also it builds character inside of you. Na alam mo, if my parents were like that, then this generation of mine, we don't have to stay that way. Yes. Kaya nga, something else can be done. And we're so glad that through Operation Blessing, talaga, Yes. God intervened in the life of Mildred. Maraming salamat, Operation Blessing. Isa lamang si Mildred sa libu-libong kabataang nabigyan ng scholarship sa Back to School program ng Operation Blessing. Binibigyan din sila ng libreng gamit sa eskwelahan tulad ng uniforme, sapatos, bag, notebook at mga libro. Sa ilalim namang ng Bless a Child program ng Operation Blessing, pinapakain ng libre ang mga kabataan mahihirap. Binibigyan din sila ng mga vitamins at ibang supplements upang mapanatilig maayos ang kanilang kalusugan. Naglalaan din ng kapital ang Operation Blessing sa mga nais magtayo ng kanilang sariling negosyo sa ilalim ng livelihood program nito. Naglalagay din ang Operation Blessing ng mga poso sa mga lugar sa bansa na walang malinis na tubig na mainom. We are created by the Lord to be a blessing to others, for we were created in His own image and likeness. And we can be generous because God Himself is so generous towards us. He enables us to abound in every good work, which produces a lasting harvest. That harvest of blessing can happen in your life, starting today, as you give to the work of the Lord. Pwede nyo rin ipadala sa pamamagitan ng ML Kwarta Padala na may higit 1,500 branches nationwide. Narito kung paano. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? For your generous giving, you will receive these gifts. Stick to the word stickers, yours for your gift of 500 pesos. Wonder Women DVD, yours for your gift of 1,000 pesos. The 5 Solas 9x20-inch scroll, yours for your gift of 5,000 pesos. Armor of God panels, yours for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. Narito ang ating mga bisita upang tanggapin ang inyong mga tawag. Director Glenda Resurrección, JWSBC Pastor Raul Balogal, Martha Gonzalez, and church partner CGPMI Dubai Pastor Paul Sanchez. Call now and our friends here will receive your donations. Tayo ay hinihimok ng maging matalino sa ating pananalapi sapagkat maaari tayong malubog sa utang kapag hindi tayo naging maingat sa ating gastusin. Nangyari ito kay Helen na umabot sa 3.5 million pesos ang pagkakautang. Paano siya makakaahon? Narito ang kanyang kwento. Isang dress shop ang negosyo ni Helen. Namayagpag ito ng mahigit 1 dekada. Bunga ito ng kanyang sipag na maserbisyohan lahat ng kanyang customers. I really love making gowns. Considered my clients na parang additional relative sa akin.
Subalit dumating ang hindi inaasahan. Naabutan ko pala kayo, alis kayo, i-abisuhan ko sana kayo na... One time, sinabihan na kami ng may-ari ng nirerentahan namin na ibebenta yung space. Pagkatapos ng 2 buwan, Hindi kami ready financially. Labagman sa kalooban ay pikit matang ni Lisa ni Helen at ng pamilya ang dress shop. Hindi ko alam saan ko ilalagay yung mga gamit ko sa business. May pinamana sa amin ang parents-in-law ko na property sa Parañaque where we can put all the materials sa business. Pero vacant lot yun. So we got no choice kundi magpatayo. Yung loan naubos, natayo yung bahay, meron lang pinto. Ikinatakot ni Helen ang manatiling mabaon sa utang at tuluyang malugi. Ganun pa man, pinili ni Helen ang magbigay para sa mga gawain ng CBN Asia. At sa kanyang pagbibigay, may kalakipitong kapayapaan at pananalig sa Panginoon na siyang magtatawid sa kanila mula sa kahirapan. Sa sarili ko, alam ko I'm generous, pero pang sarili lang yun. Pero hindi yun ang hinahanap na Panginoon na generosity. Generous from the heart, coming from God. Nung natutunan ko yun, paano yung tamang pagbibigay, naintindihan ko na ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng blessing natin. So yung binibigay lang natin, binabalik na sa natin is just only a portion. Malaking naitulong ng 700 Club sa akin, yung mga testimonies na mga nagbigay out of nothing. Talagang wala. Unti-unting nagkaroon ng orders ng gown si Helen. At sa muling pag-ahon ay lalong lumago ang pananampalataya niya sa Panginoon. Nadagdagan pa ang negosyo ni Helen. May landscape at laundry business na siya. Naitayo na rin ang kanilang bagong bahay. Yung giving, para sa akin, hindi lang financial ang ibibigay sa'yo. In return, it will give you peace, give you comfort. There is joy. Hindi na happiness yung nararamdaman mo. There is joy in your heart kasi you give, you receive, and you bless others. At hindi mo mararamdaman yung joy ng giving kung hindi mo gagawin, di ba? Oo nga. It's so... So siguro pag feeling mo kulang ako sa joy, bakit ako malungkot? Bakit ako palaging namumroblema yung utak ko? Maybe you just need to be generous and then you will feel the joy and the peace that Helen experienced. Ganda ng pangalan niya. Ang ganda, love ko yung name niya. Pero alam mo, Joyce, while we were watching her story, ang naisip ko, napakalungkot siguro ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. I'm so grateful that we live in a country that acknowledges that there is a God. I am grateful Dahil sa mga too. ateista, wala naman silang mapupuntahan, wala naman silang matatakbuhan. Ang laki-laki ng problema mo, sino magdadala? Ikaw lang. True. Kung wala kang Diyos, di ba? I thank God talaga. We live in this country. Nakalathala sa salita ng Diyos ang lahat ng mga pangakong Kanyang tinupad sa mga nagtitiwala sa Kanya. At dahil hindi nagbabago ang Panginoon, tiyak na gagawin din niya sa ating buhay ang katapatang ipinakita niya sa Kanyang mga alagad sa Biblia. Madalas tayong mabalisa at di mapalagay dahil sa samut-saring problema na ating kinakaharap araw-araw. Pero kung salita ng Diyos ang ating paniniwalaan, tayo ay napupuspos ng kapayapaan at kapanatagan mula sa banal na Espiritu. Naranasan yan ni Fidel. Makakausap natin siya ngayon upang ikwento sa atin ang pagpapalang natanggap niya mula sa Panginoon. Hello, Fidel. Good evening. Hello po. Magandang gabi po dyan sa inyo. Fidel, pakikwento nga kung ano nangyari sa'yo. Ano ba? Ano bang kwento? Ako po si Fidel Estorel, isa sa mga nanalo ng Huwarang OFW noong September 2016. Yung amount money po na natanggap ko sa aking award na 20,000, ito po ay buong-buo kong dinonate kaagad sa 700 Club of Asia. Wow! Wow! At pagkatapos po noon ay binigyan ako ng malaking blessing ng Panginoon sapagkat isa ako sa 23 all over the world ng mga Filipino communities sa buong mundo na binigyan ng Presidential Award ng ating Pangulong Duterte. Wow. Congratulations! Isa ako sa mga Presidential Award po. Okay. At sa aking pong pagbabalik dito sa Pilipinas noong last April 2017 po lamang,
ay binigyan po ako ng mas maraming blessing ng Panginoon sapagkat nagkaroon ako ng maraming project sa construction. At ako naman po ngayon nagbibigay ng hanap buhay, trabaho sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Fidel, may tanong ako. Nakatanggap ka ng 20,000, hindi mo ba kailangan yung perang yon? Oo nga. Mas marami po ang maabot ng 20,000 pag ito po ay pinagkaloob ko sa 700 Club of Asia. Wow, nakaka-bless ka talaga, Fidel. Salamat po. At yun nga po, isa lang pinaghahawakan ko talaga ang Jeremiah 29:11 sapagkat yun po at talagang magandang plano ng Panginoon para sa atin. You are a blessing, kapatid. God Indeed. bless you more. Thank you very much, Salamat, Fidel. Thank you. Maaari mo ring maranasan ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Fidel. Ating ipakita ang pagtiwala sa Diyos through our generosity. Let's give out of obedience to God's Word because this is the kind of giving that brings joy and blessing. Kaya donate now. Call the numbers on your screen. Pwede nyo rin ito ipadala sa pamamagitan ng RD Pawn Shop. Gawin lang ito. May bagong paraan kung paano mag-donate sa CBN Asia. Bumisita sa nearest outlet ng RD Pawn Shop. Kumuha ng Send Money form. Kapag first time mag-donate through RD Pawn Shop, mag-prepare ng valid ID at kumuha rin ng customer information card. I-fill out ang forms at ilagay ang CBN Asia bilang receiver. I-submit ito kasama ang iyong donasyon. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng text confirmation. Ganun lang kasimple. Pwede ring mag-relax muna dahil nakatipid ka sa oras. RD Pawn Shop. No service fee. Open 7 days a week. Be an ambassador of God's Word. Use these cool-looking stickers that will be a great source of encouragement and inspiration. Stick to the Word stickers. Yours for your gift of 500 pesos. Being a mother is a very difficult but richly rewarding calling. Together, our Wonder Women will encourage and inspire mothers who may be going through challenges in this exclusive DVD made especially for CBN Asia partners. Wonder Women DVD, yours for your gift of 1,000 pesos. Gay ako eh. Nakakita kasi ako ng na lalaki na to. Tapos nakita ko yung mga babae naglalaro ng Chinese garter. Sumali ako. Doon nagsimula. Na-impluwensyahan ako. Ang pagiging bakla ni Ronald ay nakaapekto sa pagtrato sa kanya ng pamilya. Sabi ko sa magulang ko, gusto kong mag-aral. Nag-aaral yung mga kapatid ko. Ako lang hindi. Parang doon na ano ko na sa sarili ko. May kwenta ba ako? Dala-dala ni Ronald ang saloobing ito hanggang sa pagtanda. Idinadaan na lamang niya sa paglalasing ang nadaramang sakit. Labis na nakaapekto ang bisyong ito sa kanyang trabaho. Hindi ako nakapasok. 3 days. Nagsinungaling na ako. May sakit ako kahit wala. That time no, nakita ko nung supervisor ko mismo. Tinanggal ako. Parang malas ko. Sobra. Doon ako umiyak na. Hirap na ako na. Halos 3 taon ako nag-apply. Walang tumanggap sa akin. Naging karamay ni Ronald ang serbesa upang mapawi ang matinding lungkot na nadarama. Isang gabi, matapos uminom, napanood niya ang The 700 Club Asia. May napanood akong isang episode na kaparehong-pareho. Hinantulad ko siya sa akin. Nakinig ako sa prayer niya. Lord, you know the trials that I'm facing right now. Lord, I'm about to give up. But Nakinig ako sa prayer. Doon parang tumagos sa puso. Ang panalangin iyon ng pagtanggap sa Panginoong Hesus ay tila butong naitanim sa puso ni Ronald. Lumago ito sa kanyang pagdalo sa simbahan at personal na paglapit sa Diyos. At dito, nasilayan ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Mabukas ko ng Bible, nabasa ko yung story ng Sodom at Gomorrah. Para pinamumukha niya na sa akin na magbago ka na. Kasi nabasa ko yung ay mali na. Nagpunta ako sa salon. Pinaputol ko yung buhok. Ngayon hindi na siya nag-iinom. Masaya na po kasi dati po hindi sila magkasundo mag-ama. Ngayon ayos na. Binigay niya lahat ng hiniling ko eh. Maging okay yung pamilya ko. Doon na ako naniwalang may Diyos talaga. Na hindi niya ako pinabayaan sa sitwasyon niya. Tapos ngayon, okay na yung trabaho ko. Kung dati ay mailap si Ronald sa mga magulang, ngayon ay bukas na silang tatlo sa komunikasyon na siyang nagbigkis ng kanilang relasyon. Para kay Ronald, ang pinakamahalagang pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin ay ang aral na ito. Kahit anong sama ng tao, anong kasalanan niya, kaya niya at kaya niya magpatawad at baguhin yung tao na yun.
Only God can change a person from the inside out. Amen. Ang gwapo na ni Ronald. Mas lalo na siyang gumwapo ngayon. Nakikita mo yung galak niya sa Panginoon. There is nothing that you have ever done so bad that God cannot forgive you. And always remember that, no? He loves you so much. He is the one that is running after you. So kahit anong lungkot nararamdaman mo, whoever you are, Jesus loves you. Just call upon His name. Tama yan, Carla. And that's what we want to do right now, is to surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. If you've never given your life to Jesus, we want to give you this opportunity right now. Whatever it is you have done, it's okay. The Lord's love reaches out towards you. Pray this prayer with us. Let it be the prayer of your heart. Just say, Dear Jesus, I just come to you right now, just as I am, with all my sins, with all the things that I have done against you. And Lord, I want a new life. I want to change, but I don't have the ability, I don't have the strength to do that. And so, Lord, right this moment, I surrender everything to you. I confess that I have sinned over and over again against you. And so, Lord, I ask you to forgive me. I ask you to cleanse me. I know you sent your one and only Son to die on the cross to pay for all of my sins. And so today, I receive that gift of eternal life for myself, for my life. And I open my heart's door and I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior. Starting today, I surrender my life to you. My life is yours. Heavenly Father, thank you for loving me unconditionally. Dear Jesus, thank you for saving me. Holy Spirit, thank you for empowering me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. We put an end to the work of the enemy in our life when we proclaim the victory of God through our testimonies. For more than 20 years now, the 700 Club Asia continues to change thousands of lives through the gospel of Jesus Christ across the nation and around the world. Di lamang pagbabago at kaligtasan ang natatanggap ng ating mga viewers mula sa Panginoon. Nararanasan din nila ang himala ng kagalingan at kalayaan mula sa hinanakit dahil sa kapangyarihan ng Diyos ng ating ibinabahagi sa programa. Aside from the 700 Club Asia, true-to-life stories of hope, love, and healing are also being shown on our made-for-TV movies during Holy Week. Mahigit 17 million viewers ang naabot ng naturang palabas tuwing mahal na araw sa GMA. Mas lalo namang nadadagdagan pa ang bilang ng followers ng 700 Club Asia sa Facebook, Twitter at Instagram. I-add na din kami para friends na tayo. Sigurado mabibless kayo sa mga inspirational memes na makikita dito. Pwede nyo rin mapapanood muli ang mga kwento at past episodes ng mga programa sa cbnasia.org/media center. All these are possible because of your generous giving. Every peso you give has eternal value. Kaya call now and give so we can continue proclaiming God's love through media. The numbers are on your screen. And as a token of our gratitude, we will give you these gifts. For your generous giving, you will receive these gifts. Stick to the Word stickers, yours for your gift of 500 pesos. Wonder Women DVD, yours for your gift of 1,000 pesos. The 5 Solas 9x20-inch scroll, yours for your gift of 5,000 pesos. Armor of God panels, yours for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. These are the gifts that you will receive when you donate. For your gift of 500 pesos, you will receive the Stick to the World sticker pack. And then for your gift of 1,000 pesos, you will receive
the Wonder Women, the Mama Zone DVD. And for your gift of 5,000 pesos, you'll receive the 5 Solas Scroll. And for your gift of 10,000 pesos, you will receive the Armor of God panels. Frames are not included. And now, narito si Direk Glenda upang basahin ang pangalan ng ating mga donors. Hello, Glenda. Hi. All right. Donations through ML Cuarta Padala. Si Celso from Pampanga donated 1,000 pesos. Si Mirna from Bulacan, she donated 500. Ismael from Pampanga, 10,000. Jimmy of Mandaluyong City, 3,000. Joyce si Tokayo of ko. Cagayan, 5,000. Thank you. Noel from Samar, 5,000 pesos. Ada from Bulacan, 1,000. Princess from Misamis Oriental, 500. Loida from Cavite, 500. Ed Marisa from Cavite, 1,000. Wow. All Thank you right. very much sa lahat ng mga donate. And thank you, Glenda, for always being a loyal volunteer dito sa 700 Club. You're welcome. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, pwedeng mag-donate gamit ang credit card. It's fast, safe, easy, and convenient. Sundin lamang ang instructions sa cbnasia.org/specials. Pwede rin sa 7-Eleven. Narito kung paano. Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So, game. Purakos! Purakos? Game. Purakos! Tara sa Click Kiosk! Excuse me po. Sorry. Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! Purakos! Purakos! Please visit cbnasia.org/711 to complete your transaction. Purakos! Kahit 65 taong gulang na si Nanay Cornelia, patuloy siyang kumakayod. Ang munting sari-sari store na ito ang kanyang ikinabubuhay. 35 taon na siyang balo. Ang kanyang 5 anak ay nagsipag-asawa na. Mag-isa na lamang namumuhay si Nanay sa loob ng 25 taon. Masakit pala. Pero tinanggap ko na lang. Mas dama ni Nanay Cornelia ang pag-iisa nang dapuan siya ng sakit. Ang una, nagbitbit ako ng 2 balde, mag-iigib ng tubig. Nanghina na yung katawan ko. Doon na ako nagpa-check up sa doktor. Napag-alamang merong high blood si Nanay Cornelia at mahalaga ang gamot upang mapangalagaan ang kanyang katawan. Subalit, 6 na buwan na siyang tumigil sa pag-inom nito dahil sa kakulangan ng perang pambili. Kaya hindi pinalagpas ni Nanay Cornelia ang pagkakataong magpa-check up ng libre nang dumating ang Operation Blessing sa kanilang lugar. Katuwang ang Safecon Industries Incorporated, nagsagawa sila ng medical mission sa Maa, Davao City. 3 taon na silang magkaagapay sa pagtulong sa mga mamamayan. We want to give back yung aming mga love sa community. Bukod sa libreng check-up at mga gamot na naibigay kay Nanay Cornelia, naghilom rin ang sugat sa puso niya nang mailabas ang mga saloobin sa counseling session na bahagi ng programa ng Operation Blessing. Sa puntong iyon, nabago ang kanyang buhay dahil nadaman niya ang kalinga at pagmamahal ng Panginoon sa kabila ng kanyang pag-iisa. Salamat, Operation Blessing. Alam mo, Joyce, napakahirap, no? Kung imagine just being alone every day. You're going to work and you go home, you're still alone, doing everything for yourself, no one around to help you. The loneliness. And loneliness can really just make you feel empty. And a lot of people, no, kahit lonely sila sa loob, sa labas hindi mo mapapansin. Minsan yun yung medyo nakaka-disturb pagdating sa loneliness. On the outside, you look fine, but deep down inside, especially at night, right before you sleep, you really feel this big gaping hole in your heart. And I believe Nanay Cornelia went through that. But then thanks to Operation Blessing, na yung nararamdaman niyang masama noon, no, nabigyan siya ng gamot, but more importantly, and I think part of healing din is yung counseling. Somebody was able to share God's word with her. She was able to just
share and talk about that loneliness, and she did not have to just keep it to herself anymore. And I think that's important sa healing. Hindi lang yan sa gamot. Kasama din dyan yung counseling. Yung kasama emotional dyan at yung spiritual. Amen. Kasama din dyan yung Word of God to just bring it out. Amen. Thank you, Lord. The Lord wants us to pray for the safety of our nation and family from any disaster. And we also need to be prepared for it. For more than 20 years, Operation Blessing is active in providing relief operation in areas that are hard-stricken by calamity. Over 2 million individuals have been helped from this initiative. Naghahatid din ng libreng serbisyong medical at dental ang Operation Blessing sa mga mahihirap na lugar sa bansa. Nababahagi din sila ng libreng gamot at vitamins sa mga kababayan nating kapuspalad. Halos 1 million individuals na ang nakakatanggap ng serbisyong ito ng Operation Blessing. Binibigyan naman ng libreng vocational course ang mga out-of-school youth sa ilalim ng Mobile Out-of-School Training o MOST. Tinuturuan sila ng iba't ibang skills sa practical electricity, aircon repair, cosmetology, reflexology, at marami pang iba. Sila ay binibigyan ng libreng startup kits upang magamit agad ang natutunan at kumita para sa pamilya. Tama, maraming buhay ang gumiginhawa at gumaganda dahil sa inyong pagbibigay. Amen. Thank you. Ipagpatuloy natin ang pagtulong sa mga nangangailangan. Call now and give. The numbers are on your screen. And as a token of our gratitude, you will receive these exclusive gifts. These are set of doctrines held by theologians and churchmen to be central in the Western Christian Church. Remind yourself of these solas by displaying this 9x20-inch scroll in your own home. Yours for your gift of 5,000 pesos. Belt of truth, breastplate of righteousness, sandals of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. This is the full armor of God. Yours for your gift of 10,000 pesos. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Mayroon akong 17 taon na karamdaman na yun yung talagang suffering ko everyday. Sakit sa likod. Bunga ito nung slight sleep disc ko. Ito ang naging bunga ng maling posisyon ni Jovi sa pagbubuhat ng kanyang labahan. Sa kabila ng mga therapy ay hindi nagbago ang kondisyon ng kanyang likod. Ilang beses akong nag-expect pero hindi ko nakakamit yung inaasahan ko. Kaya nakakaramdam po ako ng kalungkutan. Lumha akong umasa, pagagalingin ako. Andun na yung lumuhod ako, lahat ng iyak at uhog ko, pero hindi binigay ng Panginoon. Hindi alam ng tao na I'm suffering with this pain. Pagka-severe na yung pain ko, hindi ako papasok kasi hindi ako nakatulog, napuyat ako dahil dun sa kirot. Hindi ako makalakad ng malayo. Hindi ako pwedeng tumayo ng matagal. Labis na naapektuhan ang mga gawain na labis na nagpapasaya kay Jovi. Tulad ng mga gawaing bahay, trabaho at ang kagustuhang makapaglingkod sa Diyos. Hindi na rin nila magawang magtabing mag-asawa sa pagtulog. Hindi ako pwedeng matapik dahil pag nagising ako, hindi na ako makatulog. O kaya pag nadantayan ako ng kamay niya, madali akong mangalay. Minsang nagkaroon ng panalangin ng paggaling si Scott Ross ng CBN Virginia para sa mga may sakit na iniinda sa likod. Sa kabila ng pagiging isang administrative staff ng CBN Asia, hindi buo ang loob ni Jovi na tumugon. Ang pagyaya nila, hindi ako naging positive. Parang ayoko, ganun agad. Ayokong pumunta doon. Parang takot ulit akong makaramdam ng kabiguan nga dahil baka hindi mangyari yung inaasahan ko.
may gagawin na ibang paraan ng Panginoon, hindi yung ganito, parang ganyan. Kaya nagre-resist din ako. Oh, that's off. You know that, right? All right, Jesus, anointing of God, we bless her, heal her, set her free. Parang may nahila dito sa bandang hips ko. Doon ko naramdaman yung parang may yumakap sa akin. Ramdam na ramdam ko na mahal niya ako. Parang pinuspos ako talaga ni Lord ng pag-ibig niya. Kinabukasan, ang ginhawa ng pakiramdam ko, parang kakaiba. Iba ito, Lord, walang duda, pinagaling mo talaga ako. Ang kagalingan sa sakit na nagpapahirap kay Jovi ng 17 taon ay patunay na tapat ang Diyos sa kanyang buhay. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, akala ko kinalimutan mo ako. Ramdam ko na inaalala ako pala ng Panginoon. Batid ni Jovi na hindi lamang pinansyal na pagpapala ang aanihin sa patuloy niyang pagbibigay sa gawain ng The 700 Club Asia, kundi personal na kagalingang nagmumula sa Diyos na mabuti at tapat. Nakita ko na higit na marunong at alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Mari, what I find so amazing also on what happened to Jovi is, even if she was so full of doubt, in fact, to the point na ayaw niya magpa-pray. Because she didn't want to be disappointed again. Yun, nakaka-discourage kasi na magpa-pray tayo, tapos hindi binibigay ng Panginoon sa oras na gusto natin. So, paano yung mga ganun? And in her case, she's really suffering. She's really in pain. Day and night. Hindi siya nakakalakad ng malayo. And yet, God honored that. You know, I'm sure the Lord saw her being dragged inside the studio, yet God honored that. That's how loving, how gracious our Savior is. And we want to pray for all those right now who are watching in their homes, expecting a healing touch from God. Importante po yun. That's your faith already being activated. You're expecting God to do something, to intervene in your situation right this very moment. And He will, because He is a faithful God. So we want to pray for you. Kung ano mga karamdaman nyo, whatever it is you're going through, the challenges you're facing, God is able. He is almighty. So bring your faith and believe, and then receive. Heavenly Father, we thank you for this awesome time where we can pray for all those that are in need. We are a needy people, and we need a touch from you. So even now, Lord, unto all those that are watching in their homes, all those that are sick with different types of infirmities in their bodies, those that receive a horrible report from the doctors, Lord, those that are depressed, those that are looking for jobs. There's one right now that you're having constant migraines, and every day you feel like not even getting up from bed because you know you're going to have a migraine. The Lord is delivering you right this very moment from migraines. Never to have migraines again in the name of Jesus. Receive your healing, kapatid, para sa iyo yan. There's also someone right now na you're supposed to undergo a quadruple bypass. The Lord is healing. He's opening up your blocked arteries right now, and you're being healed. Every single one of your arteries is being unclogged right this very moment. Receive your healing in Jesus' name. Someone with severe ulcers in your intestines, the Lord is closing up your ulcers right now. Receive that in Jesus' name. Meron din ngayon na meron kang skin allergy sa left arm mo, at it's a big rash. The Lord is just healing that right now. Receive your healing in Jesus' name. Someone with a problem on your right ear, it is so swollen and very painful, it's infected. The Lord is healing that right ear instantly now. You're feeling something in your right ear. Receive that healing, kapatid, in the name of Jesus. Mari? Peter, may nanonood sa atin ngayon, nagabundok kalaki ang problema, ganyang kalaki ang problema, wala na kayong nakikitang solusyon. God is going to intervene in your situation. He's going to move, and you're going to know it's God. It's going to be so clear, kasi walang ibang pwede solve ng problema ito kundi ang Panginoon. God's going to move in your problem, kapatid. Just hang on, hang on, hang on. Someone else is suffering from lower back pain. Ang sakit-sakit ng lower back ninyo, in the name of Jesus, receive your healing, kapatid. Right now, in Jesus' name, be healed. Joyce?
I want to say a special prayer right now for people out there who have experienced loss today. If that is you, if you have lost something very valuable, very important to you today, just get down on your knees, open your heart. I know you don't feel like praying right now, but take that step of faith and trust God. I know someone has gotten news that they're going to lose their house. Lord God, you will not leave this child of yours homeless. Someone who has lost a job, not just someone, but several people who are watching tonight, nawalan ng trabaho, but you are down on your knees and you're crying out to the Lord, and He will restore what you have lost and give you 7 times more than what you have lost. Somebody has lost a big amount of money, nanakawan ka, and this money is so important, you need it for your payroll, but guess what? Your faithfulness, God has seen your faithfulness. He will return to you what the thief of the night has stolen. Another person has lost a laptop or just a very important gadget that you really need for your work, and you cannot do your work without this. So much information has been lost, but God will fix it. Your solution is coming. Trust in the Lord for everything that you've lost. He will return it to you and even more. In the mighty name of Jesus. Amen. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Posible ang pagbabago sa pamamagitan ng panalangin at salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng karunungan at direksyon sa buhay kapag ito ang ginawa nating gabay. Tinuturo ito ng mga trained prayer counselors ng 24/7 Prayer Center sa mga tumatawag dito. Masigasig sila sa pagbibigay payo sa mga callers gamit ang Biblia. Ipinapanalangin din nila ang kanilang mga concern at mga pangangailangan. At mabuti ang Diyos sapagkat tinutugon ang kanilang mga panalangin at binibigyan kasagutan ang kanilang hinaing. Amen. Ipinagdarasal din ng ating mga trained prayer counselors ang mga prayer request na inyong ipinapadala sa Facebook, email at text. Galak ang hatid sa amin ng inyong mga ulat ng himala, kagalingan at pagbabago. Patunay lamang ito na hindi tayo binibigo ng Diyos. Ang 24/7 Prayer Center ay bukas upang kayo'y pakinggan at payuhan mula sa salita ng Diyos. Ang toll-free hotline naman ng Prayer Center ay bukas para sa lahat ng nakatira sa labas ng Metro Manila. Libre ang pagtawag dito. Napapanatili natin ang gawain ng 24/7 Prayer Center dahil sa inyong taos-pusong pagbibigay sa CBN Asia. Maraming buhay ang nababago at nagkakaroon ng ikalawang pagkakataon na umahon. Ipagpatuloy natin ito sa pamamagitan ng inyong tulong. Tawag na at mag-donate. Pwede niyong gamitin ang inyong credit card sa pag-donate. It's fast, easy, safe, and convenient. For details, just go to cbnasia.org/specials. And here are some of the donations that come in through credit card. Si Carmen nagbigay ng 500 mula sa Laguna. Yes, Marlon, 500 from Davao del Sur. Si Beng, 1,000 pesos mula sa Cavite. And Peter from Quezon City, thank you for your 800 pesos. Sa Pangasinan naman tayo, si Jackie nagbigay ng 500 pesos. And Cheryl of Pasay City, thank you for your 200. Quezon City, si Hias nagbigay ng 10,000 pesos. And Rosalie from Rizal, thank you for your 500 pesos. To donate through credit card, just go to cbnasia.org/specials. Narito ang matatanggap niyong regalo bilang pasasalamat sa inyong kabutihan. For your generous giving, you will receive these gifts. Stick to the Word stickers, yours for your gift of 500 pesos. Wonder Women DVD, yours for your gift of 1,000 pesos. The 5 Solas 9x20-inch scroll, yours for your gift of 5,000 pesos. Armor of God panels, yours for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. I'm Randall Chongson, a personal finance coach. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga
isa sa pinaka makabagbagdamdaming topics sa maraming tao, debt or utang. Ano nga ba pwede natin gawin para makaalis sa pagkakautang? Balikan natin muna ano yung dapat mong gawin muna sa iyong pang-araw-araw. Dapat marunong kang humawak ng pera. Maraming tao nagkakautang kasi hindi nila mapagkasya ang kanilang kinikita. Pinifinansa nila yung kakulangan kaya sila nababaon sa utang. Next, kailangan mo alamin, bago ka umutang, pag-isipan mo muna. Kailangan mo ba talaga utangin to? Or ano nga ba ang dahilan kung bakit mo kailangan umutang? Para makalis ka sa pagkakautang, kailangan marunong ka mag-budget. Kailangan may natatabi sa iyong kinikita para pambayad mo sa utang. Marunong ka mag-budget at marunong ka magtrabaho na maayos para tama ang kita mo. Pag nalaman mo na yan, pag-isipan mo talaga ng mabuti. Makakatulong ba yung pag-utang sa'yo or makakapabigat? Tandaan nyo, ang utang hindi yan basta-basta lumalaki. Kaya yung lumalaki kasi napapabayaan. Ang pagbayad din yan ganon. Dapat bayaran mo yun unti-unti, pero regular hanggat makatapos ka sa pagkakautang. Remember, hindi ka makakamit ng financial freedom kung marami ka pa ring utang. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Dati ang tawag ko sa sarili ko kuripot. Pero na-realize ko hindi pala. Madamot. Yung right term. Madamot. Hindi kuripot. Kasi ang kuripot, nag-iipon eh. Ako kasi wala naman ako naipon. Bata pa lamang si Sheila ay inggit na ang kanyang naramdaman. Pakiramdam niya ay hindi na ibibigay sa kanila ng ama ang wastong atensyon at pagmamahal. My father was a politician. Nakakita ko yung super close niya sa mga constituents. I cannot understand my dad at the time that he was helping a lot of people. Na parang, ba't parang sa amin, dapat amin yung help na yan eh. Kasi hindi siya corrupt talaga. Kaya naman sa paglaki nilang magkakapatid, namana ng kanyang nakababatang kapatid ang pagiging matulungin. Nagtayo siya ng youth volunteer organization for Marinduque youth. Tapos tumutulong siya kung may calamity or yung mga out of school youth, tinutulungan niya. Tapos hindi ko mag-gets bakit tinutulungan na wala ka na rin perang natitira sa sarili mo. So sabi niya sa akin, it's called paying it forward. Ang daming tumutulong din sa akin na tao. Hindi ko binabalik dun sa mga taong yon, pero tinutulong ko sa iba. Tapos tinuturuan ko yung mga tao na kung ano yung binigay kong tulong, huwag nilang ibalik sa akin, itulong din nila sa iba. And that's what you call paying it forward. And then suddenly, 2013, he died. He had a heart attack. A week after that, libing ng kapatid ko, namatay naman yung nanay ko. And that was the turning point of my life. Nagkaroon ako ng depression. Nagkaroon ako ng very severe anxiety disorder. Kasi feeling ko nabaliw talaga ako. Wala akong magawa sa... Hindi ako makonsentrate sa normal life ko because of that. Until a neighbor, yung lumapit siya, so what's your problem? Ganyan. Nakita niya kasi very yung mukha ko, very parang depressed. Umiiyak ako, and then she told me, let's pray. There was something that suddenly parang biglang na-lift nung nag-pray kami, and then I just cried. Until sabi niya sa akin, would you like to have a Bible study? Sa unti-unting pagbabago ni Sheila, isang programa ang nakatulong sa kanyang paglakad sa pananampalataya. Nakita ko yung 700 Club. Tapos nakikinig ako, tapos nag-pray, tapos parang may healing, sila. Sumabay ako doon sa healing. And then parang, oh my God, ang ganda ng message. Sa tuloy-tuloy na panonood ng The 700 Club Asia, nahikayat siyang ipagpatuloy ang adhikain ng kapatid.
mag-donate kaya tayo dyan. Sabi, paano? Nakita ko yung M. Louvillier. So, nagpapadala ako ng 500. Pag maraming pera, di 1,000, 2,000. 700 club kasi malaki kayo eh. So, mas marami ang nararating. Mas marami yung napupuntahan ng donation. Maraming tao gustong tumulong. Pero hindi alam kung saan magbibigay kasi feeling nila kurap lahat. Yung ganyan. But when you say 700 club, icon. Kumbaga sa matagal na kayo. May pundasyon na kayo eh. So kaya parang feeling mo pag nagbigay ka dyan, you can be assured that it will go at makakatulong sa maraming tao, yung talagang hindi mababaliwala yung pinaghirapan mo. Sa donasyong ibinigay ni Sheila, higit na pagpapala naman ang kanyang natamo. Kasi in the past, may dumarating na pera, pero laging lang yung, halimbawa bukas ko na kailangan. Ngayon bibigay ni Lord. Kaya lang ngayon, mas advance binibigay ni Lord. In the morning, I'm always full of hope. That Lord, thank you for giving me another day. Sa kanyang pastry business, naglulunsad si Sheila ng mga training para sa mga nais matutong mag-bake ng cakes at kung ano-ano pa. Nagsimula lamang sa 4 na beses na training kada buwan. Ngayon ay umaabot na ng 20 workshop kada buwan. Sa harap ng mga pagpapala at oportunidad na kanyang nararanasan, iba yung pagtitiwala sa Diyos ang pinanghahawakan ni Sheila. Mayroon ganang kwento ni Sheila. No? Sheila, ang sarap ng cake mo. Paano mo alam? Kasi nakikita ko, parang ang sarap. Galing mo, But really, you cannot outgive God. And hindi lang yan, Mari, it's not about how much, sabi nga ni Sheila, it's not about the amount that you give. It's the state of your heart. Correct. No? Being a cheerful giver, you cannot outgive God, and you can see how God has blessed this woman. No, when it's impossible na pag sinabi natin mahal natin ang Panginoon, and we see that people are in need, how can you not help? And you say you love God. Tulad na rin ng neighbor niya. That change would not have started if that neighbor had not seen her, naawa sa kanila. There's something's wrong. There's something I can do. I can pray. Yes. Kung hindi mo man matulungan, ang laki kasi ng problema, di ba? Yes. Pray for that person. And many times we are so afraid to reach out to people, and we see them so sad. We see them so lonely. I think we should really care more, observe more, and care more. Amen. For other people. Ngayon, kakausapin naman natin si Gia ng Gia Bohol, ang Pasay. May kikwento sa atin si Gia. Gia, good evening. Hello, good evening po. Hi, Gia. Good evening po. Anong kwento mo, Gia? Ano ba nangyari sa'yo na pagpapala na bigay ng Panginoon? Yes po. Actually po, yung first po na Love the Word, Live the Word po Teleton, nag-share po ako ng 1,000. Actually, regular naman po ako magbigay kasi inspired po ako sa mga stories, tsaka naniniwala po ako sa gawain ng programa. Tsaka gusto ko rin pong ma-bless. Hindi man po agaran, dumating naman po yung blessing sa pagkakataong pinakakailangan ko kasi 2 months po after nagbigay ako, na-hospitalize po yung anak ko, na-ICU siya, na-operahan. Bali 2 months plus po kami sa ospital. Wow. Alam nyo po, 300,000 po ang nasettle po ng bayarin. Pero wala po kaming nailabas, maskising kung maliit na pera. Dahil po, napakarami pong tumulong na bumuhos. At higit sa lahat po, na-discharge po ng buhay at malusog po yung aming anak. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for that. Yung sinasabi natin, na talagang pag tayo, you do not know where that money will go that far. Pag tayo po nagbibigay po dito sa atin sa 700 Club Asia. And so many people are being helped. So, Gia, by the way, Gia is Gia Bohol, ang family name niya. Hindi siya Gia from Bohol. Hindi. Taga-Pasay kasi siya. Okay, sabi ko, Gia Bohol from Pasay. Gia Pasay, hindi. Okay. Salamat, Gia. Thank you, Gia. God bless you more. Thank you po. God bless po.
Okay, meron tayong babasahin ng mga nagbigay nga. Si John ng Sampaloc nagbigay ng one-time gift na 1,000 plus meron pa siyang 500 naman na ibibigay. Okay. Boots from Zambales gave 500. Beth from Quezon City gave 500. Si Carmen ng Taytay, 5,000 pesos one time. Si Narisa naman ng Parañaque nagbigay ng 1,000, magbibigay ng 1,000 pesos monthly. Seth from Cavite gave 500. Josephine from Cavite gave 500. Si Danielyn ng Cebu, 1,000 one time. Si Cornelia, 1,000 din one time. Alin from Parañaque City gave 1,000. Nenita of Quezon City gave one time 500. Archie of Zambales gave one time 500. Si Risa naman ng Bataan magbibigay ng 500 pesos monthly. At si Anonymous, kilala mo yan, di ba? Kapitbahay mo yata. Anonymous? Anonymous, so. Wala siyang pangalan. Wala. Okay. Hindi na binigay kasi. Hindi kasi sabi, di ba, don't let your left hand know what your right hand is doing. Ikaw talaga, give in secret. Nagbigay siya ng 1,000 pesos. Okay. 1 month. So for all of this, for all those who are giving, sabi ng Panginoon, what you give will be given back to you. Amen. Siksikliglig at Yes. umaapaw. Amen. God bless you. The 700 Club Asia would like to thank the following: PLDT, M. Lumiere, I Remit, RD Pawn Shop, Naptis Cater, Proudly Green, Adstrap, United Neon, Mixes, The Empire Catering, DSV Catering, Rodel's Kitchen, BB Marciano Catering, Al Shekinah Dishes Catering, 7-Eleven. Ayan, so far your giving has reached 660,744. Marami pang oras even after the show. We are always on the winning side each time we obey the Lord through His Word. And we can remain consistent as we rely on the Holy Spirit for strength and guidance. His Word leads us in all wisdom, knowledge, and truth. And this is one truth about giving that Apostle Paul learned from our Lord Jesus Christ. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Acts 20 verse 35. Sa ating wika po naman, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat inyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Giving to the Lord is such a joy because we love the Word, live the Word! Hindi pa dito nagtatapos sa GMA News TV ang TV special na ito. Marami pa kaming inihandang kwento sa pagpapatuloy ng Love the Word, Live the Word sa GMA 7. Kaya lipat na maya-mayang konti. Samahan niyo kami. Giyera sa Marawi, matinding trauma dulot sa mga bata. Sa gitna ng malubhang sakit ng ina at matinding pangangailangan, nagbigay pa sa gawain ng Diyos. Pagdududa sa katapatan ng Panginoon, humantong sa pagkakalubog sa utang, paano makakaahon, facial clinic at foot spa, pagbibenta ng mga beauty products, veterinary business, organic farming at ngayoy restaurant. Ano ang sikreto ng kanyang malagong negosyo? Pagkakatanggal sa trabaho nang masabit sa anomalya sa opisina, humantong sa depresyon. Mapag-imbot na puso sumira sa 11 taong pagkakasintahan, napuno ng hiya ng malugi sa negosyo at mawala ng kita. Saan huhugot ng solusyon sa problema? Ang kabuuan ng mga kwentong yan sa ating special telecast. Love the Word, live the Word. These are set of doctrines held by theologians and churchmen to be central in the Western Christian Church. Remind yourself of these solas by displaying this 9x20-inch scroll in your own home. Yours for your gift of 5,000 pesos. Belt of truth, breastplate of righteousness, sandals of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. This is the full armor of God. Yours for your gift of 10,000 pesos. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form, kasama ang donasyon.
at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So, game. For a cause. For a cause? Game. For a cause. Tara sa Click Kiosk. Excuse me po. Sorry. Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then, ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! For a cause. For a cause. For a cause. Please visit cbnasia.org/711 to complete your transaction. For a cause. For a cause.